Ang tatalakayin ho natin sa hapong ito ay tungkol ho sa pulmonary embolism. Ano ho ba ito, no? So ito ho ay isang serious medical condition na nangyayari ho kapag one or more arteries, ugat natin sa lungs, ang nabarahan ho ng blood clot. At itong mga clot na to, kadalasan ho naggagaling sa mga deep vein thrombosis. Nakikita niyo ho ba yung may mga ugat sa binti na kulot-kulot na para hong mga bulati? So kadalasan ho sa women. Pero meron din ho sa kalalakihan na ganun po, no? So kaya yung may mga malalaki hong varicose vein sa binti, no? Ingatan po, no? And kadalasan nangyayari ho ito sa mga taong yung palagi hong nakatayo, like yung mga security guard, sales lady. Pagkatapos pagdating maliligo, babasain yung binti. So kahit na ho ang hindi gaanong naniniwala ang siyensya sa pasma, may katotohanan ho yun. Kasi yung sudden change of temperature from hot to cold or vice versa, cold to hot, na sisira ho at namamaga yung valve ng ating veins, no? Yan hong valve sa veins, yan ho ang parang pintuan na sumasara sa ugat ninyo. Kasi ho ang vein paakyat, galing baba, binti natin, paakyat ho sa puso. Ngayon, ang role ho ng valve dyan, isasara niya yung valve para hindi ho mag-backflow yung ating dugo. No? Ngayon, pag yung valves po ang nasira, edi magba-backflow na po yung mga dugo. So, magbabulge po. Yun ang makikita nating nakaumbok, no? Pag sira na ho yung mga valves. So, yung paglagi hong nakatayo at pagka yung, ayun na nga ho, biglang hugas kayo, no? Ng binte, malamig, sisira ho yung mga valve na yan, no? Kaya ho, magkakaroon ho talaga ng varicosities sa binti. So, kaya kailangan ho, nagpapahinga muna kayo, no? At kung pahinga, 1 hanggang 3 oras, tapos pag naligo kayo, medyo maligamgam lang ho at mabilis lang. O kung kaya nyo hong magpunas na lang muna, kinaumagahan na ho kayo maligo. Magpunas ho kayo ng face towel na maligamgam. At kung maaari, wag nang maligo. No? Siyempre, sales lady, nakatayo yung maghapon, security guard, ganun din, no? So, pagod ho talaga yung binti. Also yung mga namamalansya ng matagal, no? Tapos maghuhugas ng pinggan, gayon din po, no? So, ingatan po, no? At ang tawag ho dyan is deep vein thrombosis. At ito ho, pag napilas, galing ho doon sa thrombosis ninyo sa ugat, yung embolus yung napilas na part, dadaloy ho yan sa ating dugo at matatrap ho yan sa arteries papunta sa lungs. Siyempre ho, siyempre ho, pag may area ng lungs na hindi napasukan ng blood flow, siyempre ho, bit-bit ng dugo yung oxygen and nutrition. So, marireduce ho ang oxygen level sa katawan. Kaya yan ho life-threatening, nakakamatay ho yan, no? So, aside from deep vein thrombosis, immobility. Yun ho bang matagal na nakahiga kayo, hindi ho kayo umuiba ng posisyon. So, yung prolonged bed rest, tulad ng long trip, siyempre nakaupo lang kayo, halimbawa sa aeroplano, no? Na nalilimit ho yung movement. Or surgery, naoperahan kayo, of course, hindi rin ho masyadong makagalaw, nakahiga lang. And also mga iba pa hong medical condition, tulad ng cancer, sakit sa puso, or kung may history kayo ng blood clot, nakaka-increase ho yan ng risk. And yung mga babae hong gumagamit ng birth control pills at yung mga naka-hormones din ho, hormonal replacement therapy, yung mga babae hong naka-HRT kasi menopause na to prevent osteoporosis. At yung mga buntis ho, ayan, no? And may mga genetic predisposition din po, yung mga inherited na mamanang kondisyon tulad ho ng mga sakit ho sa dugo na that is prone to clotting. Now, ano ho ba ang nararamdaman ng tao o symptoms ng taong may pulmonary embolism?
magkakaroon ho kayo ng shortness of breath. So, sudden and unexplained difficulty of breathing, no? So, mahihirapan hong huminga, kapos ang paghinga. And chest pain, so magkakaroon ho ng pain sa dibdib, which is, ang characteristic ho, sharp, parang tinutusok, stabbing pain, na nag-worsen po upon pag nag-deep breathing or coughing, no? And now, ano ba yung mga imaging test na pwedeng gawin? CT pulmonary angiography. Yan ang pinaka most common imaging test, no? Or ventilation perfusion scan. And chest x-ray din ho, pwede ring magamit. Kaya lang, syempre ho, ang accuracy ng chest x-ray, hindi ho ganun talaga kataas ang accuracy, no? Pwede rin hong ultrasound ng deep vein thrombosis sa legs para ma-pick up yung mga deep vein thrombosis. And kung gusto nyo ho ng non-invasive, yung atin hong vector scan, di ba lagi ko hong sinasabi sa inyo na ang vector scan, nakakadetect ho yan ng bara sa brain, sa heart, kung kayo ho ay high risk for stroke and heart attack. So, whole body ho kasi yun. So, lalo na ho, kung may deep vein thrombosis kayo sa legs, kita po yun. And ang vector scan, non-invasive ho, walang tusok, walang dye na ilalagay sa inyo, walang radiation. And bukod po doon, ahead of time, hindi pa ho nangyayari sa inyo yung deep vein thrombosis. Kung alam nyo na ho kayo ay may mga varicose veins na ang lalaki ho sa binti, ahead of time, pwede na ho kayong magpa-vector scan ahead. Kasi ho, kung sakaling meron, hindi nyo nahihintayin, makarating mapilas ho ito at makarating pa ho sa inyong baga para kayo ay mag-pulmonary embolism, no? So, ahead of, because ang vector scan di ho ba, it catches the body before the onset of diseases. At kung sakali hong meron kayong DVT or deep vein thrombosis, yan po ay may protocol din po tayo dyan. Yung ating mga blood cleansing like laser, yung ating hong ozone, yung ating hong ultraviolet and high dose vitamin C can settle. Nakakapagganda ho kasi yan ng circulation, yung mga thrombosis o atherosclerosis, nalelesen ho yan unti-unti. Nasa cell repair ho yan para yung mga valve ho ma-improve sa inyong veins, no? And again, for treatment, kadalasan ho, syempre, ang goal ng treatment is stopping the clot, syempre, from getting larger, na wag na hong lumaki, at ma-prevent ang new clot from forming. So, ang anticoagulant to ginagamit or blood thinner. Ito ho ang primary treatment and include drugs tulad ho ng heparin, warfarin, or new oral anticoagulants, no? Also, pangalawa ho, thrombolytic. So, yung una ho, pampalabnaw ng dugo. Ang thrombolytic naman ho, pang-dissolve ng clot. But ito ho, ginagamit sa mga severe cases, no? And nadala lamang ho na pang-araw-araw na habit natin, na tulad ho ng pagbabasa, paliligo, nang kayo ho ay galing sa prolonged standing. At lalo na ho kung naka-closed shoes, naka-medyas, tapos nakasapatos, no? So, kulob na kulob ho yun, mainit, tapos nakatayo pa. Yung body weight ho ninyo, lahat. Siyempre ho, ang nagdadala nun yung ating lower extremities, yung ating binti at paa. So, andoon ho lahat ng pressure, lalo na kung obese kayo, taba. So, mas malaki ho ang tendency, no? And yun din ho ang reason kung bakit yung mga basketball player, kung anong sports pa yun, no? Pagkatapos ho ng kanilang activity, pinag-shower ho sila ng room temperature lang ho yung tubig. Pero ho, seconds lang, para ka lang ho nagbalnaw, para lang ho. Ang purpose nun actually is hindi para maglinis ng katawan, kung hindi po, to close the pores. Kasi ho, pawis, naka-open yung pores, pag binuhusan mo ho yan ng water,
sasara ho lahat ng pores simula ulo hanggang paa. Kasi pag hindi ho ginawa yun, papasok sila ng mga air-conditioned room o may electric fan, pasok na pasok ho ang lamig sa loob ng katawan. So, yung iba ho, hindi ho naiintindihan yung purpose. Maliligo ng pagkatagal-tagal, tsaka ho magkukuskus, magsasabon, mag-i-scrub, hindi ho pwede. So, ang reason ho nun, para lang isara yung pores. 1-2 buhos, tapos na. Mabasa mo lang lahat part ng katawan para lang ho magsara yung pores. Yun ho ang reason doon, no? So, kaya ho yun ginagawa. And for prevention, of course, staying active, no? Actually ho, yung paliligo after sports, may napapasma pa rin ho sa ganun, no? Kahit ho sabihin seconds lang ang pagbabasa ninyo o paliligo. Meron pa rin hong mga pangyayari na hindi na ho nagising kinaumagahan, naligo ng gabi after mag-basketball, no? Napapasma ho. So, siyempre ho, ang prevention nakafocus doon sa most effective way para ma-prevent ang pulmonary embolism. So, nangunguna na ho ang staying active, regular movement, especially ho during prolonged periods of immobility. Halimbawa, ilang oras na ho kayong hindi kumikilos, no? Kailangan ho kumilos-kilos para yung blood flow mag-circulate. To some, gumagamit ho ng compression stocking, so to help maintain blood flow, lalo na ho sa legs. Kasi ho, pag naka-compression stocking ka, kahit na ho, nape-prevent nyo ho yung backflow, yung mga dugo na babalik, papunta ho sa legs. Kasi ho, masusustain yun nung compression stocking. At inflammatory condition, tulad ho ng mga inflammatory bowel disease, yun hong sa digestive system ho yan, yung mga na-urgent ang punta sa CR. So, nakaka-increase ho yan ng clotting risk. Kasi nga ho, hindi masyadong maganda sa circulation. At yung mga post-op period, after ho ng surgery, nakaka-contribute sa development ng clots. Sa pregnant ho, kasi sabi natin kanina, di ho ba, kasama ang mga pregnant women, kasi ho yung increased pressure, syempre ho mabigat yung tiyan ng buntis. Increased pressure sa pelvic veins, nadadaganan ho yung pelvic veins. And kung sakali ho, so sa kliniko, ang magagawa natin is, number 1, vector scan. Kung na-detect kung meron kayong deep vein thrombosis either before o paano, mas maganda ho kung before pa kayo ma-pulmonary embolism, ma-detect na ho. At yung atin hong detox and blood cleansing program, but in this case, mauuna po ang blood cleansing program. Kasi ho, ang ating high-dose vitamin C, yung ating laser, yung ating ozone, and ultraviolet, nakakatulong ho ito mag-blood thin ng ating dugo at nai-improve ho nito ang mga embolism, thrombosis na hindi ho mangyari, no? So, nai-improve ho nito pati mga atherosclerosis natin, no? Actually ho, ginagamit natin to sa mga taong for operation sa puso. And sa awa ho ng Diyos, hindi na ho sila natutuloy angioplasty and open heart surgery, no? So, kaya ho, very effective din po ito sa mga may risk for pulmonary embolism, no? So, kaya ho, detoxification and blood cleansing program, palagi ko hong sinasabi yan sa inyo araw-araw, no? At marami hong sakit na araw-araw ho dinidiscuss natin na mape-prevent, no? And matitreat ng non-invasive way. So, kung meron na ho kayong present comorbidities at upcoming diseases pa lang ho, if you do detoxification and blood cleansing program, every 3 months, marami ho itong mape-prevent ng mga sakit pa na magkakaroon ho kayo. And wake up call po sa mga may diabetes and sa mga gusto hong pumayat. May bago ho tayong napaka-effective na treatment
sigurado kung maibababa ang sugar nyo agad, at yung mga gustong pumayat, talaga kung papayat kayo without any effort. Pati ho sa diabetes, without effort, makikita nyo ang sugar nyo talaga kung bababa. Huwag nyo na hong hintayin na kayo ay magkaroon ng mga komplikasyon. Ang nakamamatay ho sa diabetes, hindi yung sugar mismo, kung hindi ho yung mga komplikasyon. Now na po, huwag nyo ipagpabukas at bago pa humahuli ang lahat. Gawin nyo na hong pangregalo sa itong Pasko ang ating sabon at ang ating hong kape. Huwag na ho kayong mag-isip ng kung ano-ano pa hong pangregalo. So, mamili na ho kayo ng ating IV anti-aging soap and IV whitening soap plus our coffee. Kasi ho pag dating ng Pasko, baka ho ma-out of stock tayo sa dami ho ng nag-aabang at sa dami ng bibili. IV mga numero. Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 1420. Dok, ano po kaya ito? Bakit po hirap ako huminga? Diabetic po ako. May kinalaman po ba? Okay. So, kailangan nyo hong magpa-check up, no? Dahil hindi ho basta-basta ang tao, bigla na lang mahihirapan huminga. Yung palagi kong sinasabi sa inyo na walking pneumonia, kailangan ho ma-auscultate ang likod ninyo, no? Kasi ho, pag walking pneumonia, wala hong symptoms. Bigla na lang ho kayong ganyan. Bigla na lang kayong hirap huminga. Directly, wala hong koneksyon ang diabetes. But indirectly, meron ho. Indirectly in the sense na kapag taho diabetiko ang pasyente, kapitin ho yan ng mga infection. Why? Kasi ho, yung ating sugar, instead ho na nakapasok sa cell, wala ho, hindi siya makapasok. Nandoon ho siya nagstay lahat sa ating blood vessel, sa ugat. So yung mga mikrobyo ho, madali hong mabuhay kasi may pagkain ho sila, which is sugar. Hindi lang ho pneumonia, kahit po sa TB, napaka-prone ng diabetic patient. At yun nga ho, pag nasusugatan, di ho ba, hindi gaanong gumagaling, matagal gumaling kasi may pagkain sila doon. And syempre ho, malapot ho ang dugo niyan, yung sa arteries, vein, pati ho sa nerves, ando doon ho yung sugar, no? So, wala tayong oras, mangyari po lang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. Tayo ho ay nasa Unit 1101, Clinica Medical 101, Centurion Medical Makati, Salamanca Street, Corner Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. IV ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention